ng seaman. Meron akong 2 anak. At I decided na ayaw ko silang iwan dahil kasi ang hirap naman na maiiwan ko yung anak ko nang wala na rin yung asawa ko. Until now kasi nag-work pa rin siya as a seaman. Ngayon, I decided to stay home to take care of my kids. One time, last February, na-meet ko yung isang old-time friend, si Mimi, or Mirasol Ferrer. Sabi niya sa akin, meron akong na-discovering isang business na sinalihan. Baka gusto mong mag-join, sabi niya sa akin. Eh, nagkataon naman nung time na yun, may ino-offer din ako sa kanya. O sige, sabi ko, para wala na tayo. Deal na lang tayo, sabi ko nga sa kanya. Sabi ko, okay, papasok ako dyan, basta't papasok ka din sa ino-offer ko. Okay, sabi niya, honesto daw. Promise daw. Ngayon, edi sabi ko, okay, fine. Hindi niya alam, kinabukasan. Pumunta agad ako sa office. At sabi niya gano'n, hanapin ko lang daw yung pangalan ng si Mitch, lagi naman daw nandoon yun yung kanyang upline. Okay, so gusto ko talagang masurvey yung place at saka yung company at kahit hindi ko pa alam kung anong business yon, pero anyway, gusto ko makita. Nung makita ko si Mitch, wow, sabi ko gano'n, nung explain niya sa akin one time yung business, sabi ko, kailangan ko tong business na to at gusto ko tong business na to. Kasi unang-una, araw-araw ko siyang pinoproblema. Yun ang everyday routine ko eh. Kailangan ko pumontak sa mga kliyente. Kailangan kong gumamit ng load. So, sabi ko gano'n, nung in-explain niya sa akin, kinabukasan, bumalik ako. Sabi ko, sige, magpipay in ako. Gusto ko yan. Kahit anong mangyari, gusto ko yan. At alam kong kaya ko yung trabaho. Kaya kong gawin, kaya kong ano. Anyway, tao din naman ang mga kausap ko eh. Isa siya sa pwede kong i-offer. Okay. And then, hindi alam nung friend ko na pumunta ako at naka-pay-in ako. Nabigla na lang siya nung ilang araw, nalaman niya na makapasok na ako sa kumpanya. Na-surprise siya. Kasi sabi ko nga sa kanila na huwag niyo na lang sabihin. Yung first member ko na dinala rito, meron akong 3 friends. Pagkadala ko sa kanila, after 3 days, nag-email sila. So, after 3 days, meron na akong direct referral na 3. Ang result sa akin nun, maganda kasi nagkaroon ako ng direct referral agad. Maganda pa doon, habang nagtatrabaho ako, nakating ako sa iba't ibang lugar. Yun yung, kumbaga, yung experience na napakasarap. Dahil na-enjoy ko yung, hindi nga ako nakaka-feel ng nagtatrabaho dahil kasi ini-enjoy ko lang siya. Kumbaga, at the same time, nakakapag-tour ako, at the same time, nag-work ako. Pero hindi ako pressure. Hindi katulad ng ibang kumpanya na pressure ka. From time to time, kailangan nakamonitor ka. Dito, nasa sayo kung gusto mong gawin yung business. Okay, so ang kagandahan sa kanya, unlimited pa yung income mo. Ikaw ang mismong gagawa. Ikaw ang paplano kung anong gusto mong goal, anong gusto mong ma-attain. Ikaw, nasa sayo. So, nung muna, against ang asawa ko, sabi niya, baka scam na naman yan. Ganon. Tapos, hindi siya naniniwala talaga. Asing sabi niya, baka try mo na muna. Huwag ka na munang magpadalos-dalos. Nung may resulta na ako, naka-receive na ako ng 8,000 a week, doon, sabi niya, ma, baka pwede mong dagdagan pa yung ating investment. Sabi niya. In short, may resulta. O, ibig sabihin, totoo yung kumpanya. Kaya, ang kagandahan nito, nakatulong na sa pamilya ko. At the same time, nakatulong ko pa sa ibang tao. Ang kagandahan pa noon, nakapunta ako, nakarating ako sa mga place na hindi ko pa nararating. Zambales, Pampanga, Batangas. Ibot ko na halos yung Metro Manila. Gamit ang pagpupromote ng One Road. Doon ang nakakatuwa kasi dito may chance na akong libutin yung Philippines, which is yung ibang lugar ang nalilibot ko. Pero ito, excited ako kasi hindi ko pa ito nagawa. Ito yung isa sa mga goal ko, wini-wish ko na sana magawa ko, which is sa Wambro ko lang pala magagawa. At ito, kumbaga na, nag-i-enjoy ka, at the same time kumikita.
ang mga message ko lang sa mga full-time mom, na katulad ko, ang sarap kasing magtrabaho nang may sarili kang kita, hindi ka na kailangang umasa pa sa income ng husband mo, meron kang sarili na anytime na pwede mong itulong din sa mga kamag-anak mo mismo. Ang sarap kasi yung bibigyan mo, aabutan mo yung magulang mo ng galing sa pinaghirapan mo. Na wala nang masyadong maraming issue, at least pinaghirapan mo na yon, di ba? Ang yung feeling na kahit nahihirapan ka, pero pag iniisip mo na ito para sa pamilya ko to, iba yung iba yung pakiramdam na tapos maatin mo doon. Ang kagandahan pa nito, napakadami kong nakilala, grabe, sa mga nadaanan ko sa isang buwan, grabe, hindi matatawaran. Dahil, imagine mo, hindi mo sila kilala, pero pilit mo silang gustong tulungan. Bakit? Kasi ang sarap ng pilit na natulungan mo yung mga, hindi mo kakilala. Pero, in the end, pag natulungan mo tumangat ang buhay nila, ibang klaseng mga iba ang return sa iyo nun. Iba, yun yung mga hindi nababayaran ng pera. Yun yung pagtulong sa kapwa. At the same time, nakakatulong ka rin sa bansa.